Medyo matagal ko na rin inaantay na magkaroon ng Realme GT dito sa Pilipinas. At sa wakas, naglabas na sila ng isa, ang Realme GT Master Edition. Kaya wag na natin pagtagalin pa at tignan na natin kung panalo ba itong bagong pambato nila. Okay, so dahil hindi tayo nakapag-upload ng unboxing video, ipapakita ko na lang sa inyo saglit yung mga kasama sa loob. Kung makikita nyo, kakaiba yung box ng Realme para sa GT series nila. At dito meron tayong quick start guide, yung phone, kulay gray na case para tumerno sa Voyager gray na phone natin. Syempre meron ding USB Type-C cable, 65W super dart charger, at isang SIM ejector. Okay, so ito na yung Realme GT Master Edition at may dalawang kulay tayong pwedeng pagpilian. Isang Daybreak Blue at itong Voyager Gray na dinesign ng isang sikat na industrial designer na si Naoto Fukasawa. Kung matatandaan nyo, siya rin yung nag-design ng Realme 6i at maraming mga palaasar na Pinoy ang nagsabing mukha daw yung maleta. At totoo naman talaga, pero this time, sinadya na nila. Hango na talaga sa suitcase yung design at gusto ko lang sabihin na sobrang nagustuhan ko to. Vegan leather ang ginamit na material dito sa likod, smooth pero makapit sa kamay, at hindi rin kapitin ng fingerprints. So napaka-elegante at premium tignan at premium din talagang hawakan. Manipis lang din, komportable sa kamay, at na-appreciate ko din yung ginagawa ng Realme dito. Pagdating kasi sa design, lagi silang gumagawa ng kakaiba at bago. Sa audio naman, well, isa lang yung speaker at sa totoo lang, hindi ko alam yung dahilan ng Realme dito. Yes, okay naman yung sound quality so wala naman talagang problema. Yun nga lang, halos lahat na kasi ng mga brands ngayon naka-stereo speakers na pagdating sa mga mid-range phones nila. So hindi talaga maiiwasan na hanapin yan ng mga consumers. Pero, ang good news naman, meron tayong headphone jack dito na di tulad ng stereo speakers, unti-unti nang nawawala sa mga mid-range phones. At kung ako ang papipiliin, mas gusto ko yung ganito. Well, syempre mas maganda kung pareho nating makukuha. Dual speakers na may headphone jack. Pero kung papipiliin kayo, isang speaker lang na merong headphone jack or dual speakers na walang headphone jack. Pag-usapan natin yan dyan sa comment section. Isa pang premium sa phone ito ay ang display. Gumamit kasi sila ng 6.43-inch Super AMOLED panel from Samsung. At sa totoo lang, wala ka nang hahanapin pa sa display nito. 1080p resolution, 120Hz refresh rate, 360Hz touch sampling rate, hanggang 1000 nits ang brightness, at fully covered din ang DCI-P3 color gamut. So kahit ano pa mang ginagawa mo sa phone, siguradong may enjoy mo to. Nagpe-Facebook ka o nag-i-Instagram, swabing-swabe yung pag-scroll mo dahil sa mataas na refresh rate. Naglalaro ka ng games, sobrang responsive din dahil sa mataas na touch sampling rate. Nanonood ka ng movie, good news din dahil level 1 ang Widevine security level nito, so makakanood ka ng Squid Game in Full HD. Na may enjoy mo rin kahit pa nasa labas ka dahil maliwanag din talaga. Punchy and vibrant din yung kulay tulad ng inaasahan sa isang Samsung panel. Maganda yung viewing angles. At bukod pa doon, meron din tong manipis na bezels. Nasa kaliwa rin yung punch hole so hindi gaanong makakasagabal kapag naka-landscape mode tayo. At meron din tong mabilis at accurate na in-display fingerprint scanner. So again, tulad ng sinabi ko kanina, andito naman halos lahat ng mga features na hahanapin natin para sa isang magandang display. Ang nakita ko lang na kulang dito ay yung Corning Gorilla Glass Protection. Now siguro big deal yon para sa iba, pero sa akin hindi naman masyado since meron pa rin naman tong Dragon Trail Glass Protection. At syempre andyan din yung pre-installed na screen protector para iwas gasgas. Wala ring HDR support sa Netflix pero nung nag-play ako ng HDR content sa YouTube, gumana naman ng maayos. Okay, so usapang performance naman tayo. Ito yung unang phone dito sa Pinas na merong Snapdragon 778G, isa sa mga pinakabagong mid-range chipset ng Qualcomm na 5G ready na. 8GB ang RAM at hanggang 256GB ang internal storage at sasabihin ko sa inyo na solid yung performance na makukuha natin dito. Mahigit 540,000 points yung nakuha nating score sa Antutu benchmark so wala rin tayong magiging problema kahit anong apps pa ang i-open natin. Social media, multitasking, mga productivity apps at syempre kahit pa sa gaming. Tines ko ang Mobile Legends, PUBG, Call of Duty, Genshin Impact at kaya lahat yan kahit pa isagad natin yung graphics. And by the way, kung interesado kayo sa gaming performance nito, gumawa rin ako ng dedicated gaming review kung saan nagtest ako dito ng 8 games. So click nyo na lang yung link dyan sa top left corner para panoorin yan. Nagustuhan ko rin yung thermal management. Sa highest settings kasi ng Genshin Impact,
nasa 48 degrees Celsius lang ang max temperature at para may idea lang kayo, kapag nilaro natin to sa flagship chipset na Snapdragon 888, umaabot yon ng 54 degrees. At yun yung mainit talaga. Yung 48 degrees dito sa GTME, medyo mainit lang. So again, maganda yung temperature, pero hanggat maaari, nire-recommend ko na iwasan pa rin natin yung mga games na makakapagpainit sa smartphones natin. Nakakaapekto kasi sa battery yung pag-init ng phone at itong Realme GT ay may 4,300 mAh battery lang. So dapat alagaan talaga natin yan para magamit natin ng maraming taon. Now maganda naman yung battery life. Alam kong karamihan sa mga phones ngayon ay naka 5,000 mAh na, pero yung 4,300 ay sapat pa rin naman para sa isang araw na gamitan. Lalo na tipid sa baterya yung parehong processor at display natin. Plus isa rin kasi to sa mga dahilan kung bakit napanatili nilang manipes yung phone. Pero ang pinakapanlaban nitong Realme GT ME ay yung bilis ng pag-charge. Sabi nila 33 minutes lang daw fully charged na yung phone gamit itong 65W super dart charger at sa test na ginawa ko, saktong 33 minutes nga talaga from 0 to 100%. At malaking plus para sa akin yan. Sabi ko kasi kanina, yung battery nito ay sapat naman para sa isang araw na gamitan, pero may mga araw kasi na mapapasarap ka ng paglalaro at kapag ganon hindi malabong maubusan ka ng battery. So good news talaga na 33 minutes lang, fully charged na ulit yung phone mo. Now itong GT Master Edition ay may 64 megapixel triple camera setup at maganda yung mga photos na nakuha ko dito. Detalyado at decent din yung dynamic range. Sumobra lang ng konti sa tingkad pero alam kong marami sa inyo ang mas gusto yung ganitong timpla ng kulay. Yung ultra-wide ay pwede na pang post sa social media, pero medyo soft talaga at may mga pagkakataong hirap din talaga kumuha ng details. Ganon din ang sitwasyon sa macro camera. Pero tulad sa ibang mga mid-range phones ng Realme, mabisa din yung night mode nito at magagamit mo talaga kapag madilim sa paligid. Maganda rin yung mga selfies gamit itong 32 megapixel Sony camera, natural ang kulay at detailed din. Hanggang 4K 30fps yung video recording. At hindi ko alam kung anong nangyari sa Realme dito. Hindi kasi ganun kadetalyado kahit pa naka 4K resolution tayo. Well, pasado pa rin naman yung overall quality para sa isang mid-range phone, pero knowing Realme kasi, medyo nag-expect ako ng mas maganda pang video quality. Pero ang good news naman, meron tong electronic image stabilization. Hindi siya sobrang stable pero good enough na kung gagamitin lang natin pang vlog. At kung gusto mo naman ng mas stable pa, pwede rin naman natin gamitin yung Ultra Steady Mode pero hanggang 1080p lang. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Realme GT Master Edition. Ito yung field of view natin kapag naka-turn off yung stabilization. At ganito naman kapag naka-turn on yung stabilization. So medyo malaki-laki din yung naisasakripisyo sa field of view. Realme UI 2.0 based on Android 11 ang gamit nating operating system. At isa to sa mga pinaka-paborito kong UI. Kumpleto sa features, well-optimized na kumpara sa iba, at ang dami rin nating options para i-customize to. Yung icons, yung colors, yung font style, yung fingerprint animation, at dahil nga naka-AMOLED to, meron din tayong edge lighting kapag nakaka-receive tayo ng notifications at always on display na sobrang customizable din. Okay, so itong Realme GT Master Edition ay nagkakahalaga ng 18,990 pesos hanggang 21,990 pesos. Pero kung bibilin mo to sa September 24, makakakuha ka pa ng hanggang 2,000 pesos na discount. 17,490 sa 8128 at 19,990 naman sa 8256.
At para sa akin, justifiable at maganda naman yung presyong yan, lalong-lalo na kung maaabutan mo yung early bird price. Now, hindi ko masasabing ito yung pinaka-practical o pinaka-sulit na phone, pero kung ang hanap mo ay isang premium phone sa halagang 20,000 pesos na budget, isa talaga to sa mga maire-recommend ko. Bukod kasi sa design, halos lahat premium din talaga. Yung performance malamang sobra pa sa app na gagamitin mo. Maganda yung display, mapa-gaming man o media consumption. Maganda rin yung camera for taking photos and selfies. Pasado yung battery at sobrang bilis ding mag-charge. At syempre andyan din yung in-display fingerprint scanner at 5G connectivity. Hindi nga lang ganun kaganda yung video quality at hindi rin ako sure kung may improve pa ng Realme yan sa mga susunod na updates. Gusto ko rin sanang magkaroon to ng stereo speakers at mas maganda pa sanang haptic feedback dahil sa ngayon mas lamang lang ng konti kumpara sa mga entry-level phones. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo itong video, baka naman pwedeng i-click mo na yung like at subscribe. Follow mo na rin kami sa aming Facebook at Instagram accounts. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!